winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay nag-live para po sa ating our daily words of encouragement ngayong gabi. Actually, kauwi po namin galing sa Back to School Fellowship ng mga kabataan na babalik sa kanilang eskwelahan sa darating na Lunes. At kaya't bumiyahe po kami kanina. Alas 5. And nakabalik lang po kami kanina lang po. At dahil sa alas 7 ay makapaglalay pa po tayo. Salamat sa Panginoon. Tayo po manalangin before we read our text. Sa kilang Diyos, salamat po sa pagkakataon matuloy kayong matututo ng inyong salita. Sabi niyo po kami, pagpalain, upang pagpalain ang aming tahanan. O Diyos, kayo po manguna sa amin. Patawad po sa kasalanang nagawa. I-bless niyo rin po lahat ng nakikinig, sampu ng kanilang pamilya. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Proverbs 11:27 po at 28, dalawang verse lang po. Bible says, "And it came to pass that he spake these things to certain women of the company lifted up her voice, and said unto him, Blessed is the womb that bare thee, and the paps which thou hast sucked." 28, "But he said, Yea, rather, blessed are they that hear the word of God, and keep it." Yan po ang pamagat natin, mga kapatid. Alright? So, blessed are they that hear the word of God and keep it. Okay, so, yung blessed po dyan, mga kapatid, ay galing sa Greek word na makarios. Ibig sabihin ay well-off or maayos na kalagayan at happy. Alright? Parehas din po doon sa Psalm chapter 1 verse 1. Blessed are they, sabi doon, di ba? So, blessed po yun eh. And yung keep naman po dito ay observe at obey. Kalintulad din po ito yung sa Joshua chapter 1 verse 8, di ba? "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe." Yung observe po doon ay hindi lang po inoobserbahan na parang inoobserbahan. Ang word po na observe doon ay action word po yan. Na merong kalakip na pagsunod, obey. Yung po yung keep din po dito. Alright? Pareha sa observe sa Joshua chapter 1 verse number 8. So, after Jesus had taught with authority and demonstrated his power, a woman in a crowd was so impressed that she cried out, "Blessed is the womb that bare thee." Diba? Si Maria po yan. She believed that greatest blessing belonged to Mary because she was the mother of Jesus according sa babaeng ito. Pero sabi ng Panginoon, tignan niyo po ang maganda rito. Rather than focusing on earthly privilege, Jesus redirected the crowd to the higher and lasting truth. The greatest blessing is available to everyone who hears God's word and obeys it. So sa babaeng ito, blessed si Maria na nagluwal sa iyo. Sa Panginoong Jesucristo, mas mapalad yung nakikinig ng salita ng Diyos at sinusunod. So kinontra niya yung sabi ng woman na ito, di ba? Kundi mas mabapalad yung nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya nga hindi po wino-worship si Mary. Si Jesus Christ po at ang ating wino-worship, mga kapatid. So number 1, the proper response. Ano po yung proper response natin towards God's word? Hear God's word. According sa verse 28, "Blessed are they that hear the word of God." So letter A, hear with an attentive heart. Pag tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid, halimbawa bukas, di ba, worship time po natin yan. Huwag niyo pong kukunin ng Sunday
Oho, binigyan na po tayo ng Panginoon magtrabaho Lunes hanggang Saturday. Huwag po natin kukuhanin pagpapasalamat, pag-worship sa Diyos bilang pag-recognize na ang Diyos ang source natin, mga kapatid. Source ng buhay, source ng ating pamilya, source ng ating kinakain, lahat. Dapat meron tayo, makitaan po tayo ng pasasalamat at pag-recognize sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-worship sa Kanya sa araw ng bukas. Pag kinuha mo yung linggo, ay hindi po pagpapalay ng iyong pamilya. Mas tayo po ay maghihirap, lulubog sa ating buhay sapagkat ang influence ng sanlibutan, ang siyang talagang bobombard sa atin. Kaya nga, bukas, hear. Yan po ang ating proper response. Hear with an attentive heart. Hindi lang po tayo nagpupunta sa church para nakikinig nga pero hindi naman attentive. Wala namang naunawaan. Nagse-cellphone naman, iniisip yung lulutuin ng tanghalian. Di ba? At kung ano-anong pumapasok sa isipan niya. Pagka nakikinig ng salita ng Diyos, ano kayang lulutuin ko, ano kayang gagawin ko, ano kayang ihahanda ko, paano kaya ito. Wag! Give time to the Word of God, mga kapatid. Kaya nga tayo nagsisimba upang pakinggan ang instruction ng Diyos na gustong ituro sa atin. So be attentive when you hear the Word of God. Let there be receive God's truth with humility. Oho, tayo pa, nakikinig nga tayo. Kinokontra naman natin ang salita ng Diyos. Hindi naman natin sinusunod, di ba? Naririnig lang natin, pero hindi naman natin apply, hindi naman natin susundin. So, yung ang preaching kanina ni Pastor Jeruel sa Baptist School Fellowship ay may blueprint nga ang bahay. Di ba? Hindi naman sinunod. Ngayon, substandard. Dumating ang earthquake, yung give up. Ganun ang buhay po natin, sabi niya eh. Substandard. Bakit? Kinokontra natin ang salita ng Diyos. Paano natin kinokontra? Wala tayong pagtanggap. Bakit walang pagtanggap? Walang pagpapakumbaba. Kaya mahalaga po, when we hear, ay be attentive, be humble, receive the Word of God as it is, mga kapatid. Ayun po yan. And then observe and obey it. Letter C, value Scripture above human opinions. Sabi ng tao, human opinion, mapalad ka Maria. Sabi ng Panginoon, blessed are they that hear the Word of God and keep it. So mas mahalaga yung statement at command ng ating Panginoong Jesucristo kaysa sino mang tao. Alright? So yung isa, ang kanyang wino-worship si Maria eh. Ang Panginoon hindi, ako, di ba? Totoo po yan eh. Marami hanggang ngayon, mga ibang pananampalatayang reliyon. Si Mary ang wino-worship. Sa totoo lang po. Oho. Pero hindi po, meron pong example sa Bible na huwag niyo akong worship, sabi ni Mary, ang Diyos. Di ba? Oho. Hindi po tayo nananalangin kay Maria. Sa Diyos po tayo nagpipray directly. Hindi rin po sa religious leader, sa kanyang confession booth. Mali po yan. Sa Diyos po, mga kapatid, directly. Letter D, blessing begins with listening. So gusto mong pagpalain, makinig. Kaya nga po tayo ay magsimba bukas para makapakinig. Number 2, the practical responsibility. Ano yan? Heed God's word. According sa verse 28, and keep it. Alright? Keep it. Letter A, obedience is the evidence of genuine faith or genuine faith. So kung totoong nananampalataya ka sa Diyos, ipakita mo ang pagsunod sa Diyos. Sisimba ka ba? Salwinin ka ba? Nagpipray ka ba? Ibibigay ka ba properly? Tithe offering. Diba? So na sumusunod tayo. So yun po yung merong tinatawag na genuine faith, mga kapatid. Okay? Parang sabi mo sa tatay mo, tatay, nirespeto kita, naniniwala ako sa iyo, ikaw ang aking tatay, at nagluwal sa akin, nagsakripisyo para sa akin. Nanay, ikaw ang nagluwal sa akin. So ngayon, sabi nila, sige, salamat, at gawin mo nga ito. Ayoko nga. Hindi po yung pag-honor, hindi po yung pananampalataya. Ang totoong naniniwala ay sumusunod sa ating pong Panginoon. Hindi po issue kung marami tayong napakinggan na salita ng Diyos. Ang issue ay sinusunod ba natin? Kahit nabasa ang buong Bible, wala namang sinunod, walang silbi.
Information without application is nothing. Alright? Oho. Information with application brings transformation. Ulitin ko po yun. Information with application brings transformation. But sa information without application, no transformation. So, obedience is the evidence of genuine faith. Letter B, God's word is meant to live, not merely learn. Oho, hindi lang po natututunan. Sinasabuhay po ang salita ng Diyos, mga kapatid. Sabi ko nga, di ba sabi ng Book of James na 1:22, be doers of the word. Oho, sabi ng Bible, deceiving your own self. Kung hindi mo ino-obey, deceiving your own self. Be doers of the word, not hearers only, deceiving your own self. James 1:20. Kaya nga God's word is meant to be lived, not merely learned. Letter C, every truth heard should become truth practice. Ano man ang ating napakinggang katotohanan, ay dapat maging totoong i-practice natin ang katotohanan. Letter D, blessing grows through obedience. Gusto mong pagpalain? Sumunod, mga kapatid. Alright? Lagi-lagi. Gusto mong may sweldo? Magtrabaho, sumunod muna. Hindi lang nakikinig ng instruction ng foreman or ng may-ari ng bahay na kanyang ipapagawa. Hindi. Trabaho, gawin. Alright? So, patapos na po. Number 3, last. The prepared relationship. Ano yan? Honor God's will. So, the woman praised Jesus because of his earthly mother. But Jesus pointed the greater privilege. A personal relationship with God through obedience. Oho. So, ano po ang prepared relationship natin? Hindi tao. Kaya huwag kang magsimba dahil sa pastor or kanino pa mang diyang friend mo. Kundi pumupunta ka dyan because you honor God. Oho. Ang Diyos, i-worship mo ang Diyos eh. I-please mo ang Diyos. We are not pleasing men, we are pleasing God. We are worshiping God, not men, mga kapatid. Kaya nga po, it's a privilege. Yung taong nagbibigay, thank you, super. Oho, salamat. Pero ang Diyos po ang ating piniplease. Alright? So, tumulong lang tayo without any string attachment because we are all servants of God. We are all worshiping God. We are all pleasing God, not men. By His grace, for His glory. Don't get the glory of God. Pag ang tao nang napiplease, you are getting the glory. So, hindi po pagpapalain ng Diyos po yan. Pag kinukuha ang glory. Parang si Herod, king na siya, ayaw niyang ibigay yung glory sa Diyos. Ayun, namatay, kinain ng uod. God gives the glory. Give God the glory to God. Letter B, family. Letter A, physical connection is not as important as spiritual communion. Mas mahalaga ang communion sa Diyos kaysa connection sa tao. Letter B, family heritage cannot replace faithful disciples. Letter C, every believer can enjoy God's blessing by obeying His word. Letter D, God's favor rests on those who follow His will. Sa ating pong principle of the day, sabi ko dyan, hearing, honoring, and obeying the word of God will resort to a happy life. Diba ang meaning ng blessed is happy? So, hearing, honoring, and obeying the word of God will result to a happy life. Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita, pagpalain sa aming buhay. Tunay nga, that blessed are they that hear the word of God, pero hindi point po doon, kundi sabi pa, and keep it. Kinakailangan ng application. Because information without application is no transformation. We need information with application brings transformation. At kayo pong mag-bless sa bawat isang nakikinig sa po ng kanilang pamilya, naway pumunta silang church sa araw ng bukas upang makinig ng kanilang mga salita. Patawad po sa pagkukulang, ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Yan po ang ating our daily words of encouragement ngayong gabi, mga kapatid. God bless you all. I love you all at see you po sa araw ng bukas sa ating panambahan. Magandang gabi po sa ating lahat.